kahit sinong tao. Ang pinag-usapan dito, pamilya nila. Yan na akong katatakutan sa kanila. Kung alam ko lang sa buong pamilya ko, papatayin niya. Kaya sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako. Pero patayin mo buong pamilya ko. Hindi na pwede yan. Yun lang. Sir, mayroon ho bang mga police from the National Capital Region na nandito sa 12 na binanggit ninyo? Yes, nandito lahat sila. Nandito lahat sila. Dito naka-duty sila sa Luzon. 12 to, yung iba retired na. Pero may kasunod pa to. Ano po ang pinakamataas na rango, sir? Pwede ba natin pamitin yung mga rango ditong police na sinasampahan natin ang kaso? Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Urapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, PEMS Aaron Agabillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Madrique, PMSG Renan Polencio, and PSSG Alfredo Oy Andres, Police Corporal Angel Joseph Martin. Sir, bukod dyan sa mga nabanggit mo na police colonel, meron rin ba na sangkot na regional director o may rango 1-star general? Yes, pero retired na siya, si General Espomo. Kay Sir Galinisan. Sir, ano po ang susunod na proseso ng NAPOLCOM? Ngayong pinanumpaan na ni alias Toto yung kanyang affidavit. Siguro, una, papasalamat muna kami kay Totoy for coming over. Napaka-importante nung yung affidavit. Noon ka pa nagsasabi ng mga kwento at mga pangalan at ang paglutang mo dito sinyalis ng iyong tiwala sa National Police Commission. Nagpapasalamat kami sa iyo. Pero kailangan ko lang sabihin na i-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porkat sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala ka agad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Tandaan natin na ang instruction natin ay paspasang resolusyon ng kasong ito. Inaasahan ko na ang mga miyembro ng PNP na di umano isangkot dito ay sasagot ng karakaraka din. So after the evaluation, maaaring ito'y humantong sa formal charge kung sabi ng ating mga evaluator pwedeng sumampa to, tayo may jurisdiction. After which, pasasagutin natin ulit yung ating mga respondent na police. Kung kinakailangan ng mga hearing, bibigyan natin yung mga hearing na ito. After which, sasampa na ito sa commission proper kung saan pag-uusapan namin yung kasong ito at puhusgahan na namin yung kasong isinampan ni alias Totoy. Thank you very much, Vice Chair. May we call our second reporter who will ask his question, Mr. Joash Malimban of BNC. Kay Sir Dondon po. Sir, sino po dito sa mga pulis na to yung team leaders na allegedly nakakatanggap ng 2 million pesos per month? Si Colonel Malinaw, sir, hindi po. Si Colonel Malinaw, nagpunta nito 200,000. Pero huwag banggitin ko lahat ang tungkol kay Colonel Malinaw. Una, si Colonel Malinaw. Ang pinakauna ko talaga matanda si Colonel Malinaw. Pinagamitan siya sa akin ni Inocencio Salazar. Hanggang sa pandemic mo at pinagkilala ka sa akin si Colonel Urapa. Pangalawa, si Engineer Inocencio Salazar,
lumapit sa akin para bigyan ko raw ng monthly na 200,000. So sa sobrang dikit nila, nung panahon na nagtago ako, na pinatago kami ni Sir Atong Andal, dumihanap kami ng mga people para sa nila. Meron yung criminal na malinaw, nasa ito sa regional chief ng CRPG. Ngayon, siya, Mr. Atong at may Agent Salazar, temporary tagulan natin. Ang pinakamasakit dito na ginawa nila sa akin. Ang akala siguro nila, isang bahay na tinatagian namin, dahil yun yung ginagipit mo dito sa Lidya. Dalawang bahay po yun. Hindi pa rin natin, kasi may plano lang sila sa akin. Ang ginawa ko, kinunod at pinatira ko dito sa bahay. Yung time na yun, kalimutan. Nagpilimutan ako ng barang kinasahad, dito tayo ng isasama ko rin siya dito. Dahil isa siya, may notisan, dito nagpatawid na to. Yung susunod, cellphone ko, yung ganito. At saka isang dad ng anak ko. At saka kinagpisan, nagtaros pa sila. Kasi ang patawin na dapat isama ko rin dito, sir. Diyan mismo, ang pintik na dito sa anak ko. Nagampit ko lang yung anak ko. Sabi ng Santa Biblia, sakyan, sir. Dito, nang dyan yung pating niya to. Ito, katalang sana ngayon. At pero, dahil sa atin, dahil sa hanggang ng Mr. Atong siguro, mabigyan na rin natin 6 months. Hindi na rin ito. Hindi tahong Japan. Kasama si Mr. Atong hindi ng senso sa kasal, at saka si Turner. Ngayon, agala ni Tingnan nito tao, bibigyan siya ng pera ng Mr. Atong meron sinuto silang nagkabigayan. Ngayon, nagpaano ng Mr. Atong Yes, kailangan ko sa ganaw at nagpahinga muna ako. Ang ginamit nito, nagpinay malinaw. Sinunod siya ako hanggang das. Dahil sa December 3, sunod siya sa anak ko makatulog. Hanggang nagpinata ako ng 200,000. Naging sa 200,000, binigyan ko pa siya ng anak. Ngayon, nag-isip ako, ito si Tingnan malinaw. Membro ng online sabi dahil siya ang survey, siya ang ng Batangas. Ang hiling sila lifestyle para adaptan sa Vietnam. Thank you, Your Sir, last your answer. question po on my end po, sorry. Pahaba lang. Question. Are these also the police officers involved, sir, sa ambush po nun kay Calabas City Councilor Arvin Manguia noong 2021? Ulit? Sila rin po ba yung police officers na involved sa ambush kay Arvin Manguia noong 2021, sir? Yes, ang yung team leader na si Lieutenant Colonel Rapa, attorney na siya ngayon. Pinagmamayabang niya pa nga sa akin. Sir, kaya nga ako nag-attorney para kaya ko dipinsahan yung sarili ko. Ngayon, yung time na yon, pinapaambos yan ni Mr. Atong sa halagang 2 million. Dahil ang akala ni Mr. Atong ito si Arvin Manguia, siya ang pinanser ng Manchuchupi. Ngayon, minisyonan na pinapambos. Kinabukasan, parang gusto na manghingi yung mga dumali kay Manguia. Sabi ko kay Mr. Atong bakit ko bigyan ng 2 million yan? Hindi naman namatay si Arvin Manguia. Thank you, sir.
Thank you. Our next to ask our question is Miss Third Ann Malonzo of Sunstar. Miss. Sir, good morning po. Ay, good afternoon. Kay Vice Chair muna. Sir, mga gano'ng katagal kaya bago ma-resolve itong complaint na pinile nila today? Bago dumating si Alias Totoy sa isa-isa bago siya nag-file ng kaso dito, napansin natin na totoo lang, medyo matagal na mga kaso namin. Totoo lang. Pero nung pagsama ng bilang may pinaglapan ko, ang nating order, dapat lahat ng kaso tapos ng 60 days. Pakalawa ng ilang order ay lahat ng kaso pending tapos by December 2025. So, base doon sa una nating sinabi na ang lahat ng kaso na bago darating 60 days. Yung kaso ni Mr. Patadongan, iniresolve natin ng 60 days. Kung magkasala lang kami, lumabas kami ng korte, 60, 70, pero 60 days siya. Hindi na siguro masama. 70 days. Pero we're targeting 60 days from the final of the complaint, 60 days. Until the release of the decision, 60 days will have. Kay Mr. Patidongan, sir, kanina pinangalanan niyo po si retired General Escomo. Pwede niyo bang ilahad, sir, ano yung partisipasyon niya doon sa anong involvement niya dito sa kaso na ito at kung magkano po ang tinatanggap niya monthly, sir? So, gusto mo, siya ay membro ng ALPA na labas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tatoy, yun ang lantad na pangalan. Ngayon, yan si General Escomo, isa yan na nag-produce kay Mr. Atumang na boss, patayin mo na si Ibig Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Pero wala siya tinatanggap na monthly, sir. May monthly yan sila. Pag sinabi mo pa, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sa siguro hati-hati sila sa 70 million ama. Thank you. Our next to ask question is Mr. Neil Sumari of JMA Public Affairs. Magandang hapon po. Vice Chairman, sir. Good afternoon. Itong mga kinasuhan po o hahagirin niyo ng kaso ngayon, nasang kustodiyo na po sila at kumpleto na ho ba o may hinahanap pa ho tayo? Go ahead, sir. Una, hindi ko pa nababasa yung one thing na pinigil ni Alias Totoy. You can see, kakafile pa lang. Pagkatapos nito siguro, hihingi ako ng kopya, mamasahin ko yung kopya. Alamin natin sino mga aking dito, sino yung mga assist na kasama din dito yung paghahanap kung nasaan sila. Kung sila ba ay nasa restricted custody ngayon na national police. Kung ano man ang gusto ng PNP dun sa mga pulis na nasasangkot as of now, bago nagpa-file ng kaso si Mr. Patadongan, call ng PNP yun. They should have eligible. Let us not forget that these policemen are still policemen, are supposed to follow orders. So kung anong order nung hepe nila, ni Chief PNP Torre, so be it. Kung inutos ni Torre na naka-restricted custody sila o mag-report sila sa HSS kung saan naman sila, so be it. Ngayon na nakasampan ng kasos ito sa amin, i-evaluate namin kung kinakailangan na mag-issue kami ng preventive inspection. Pagkumunihan namin, base doon sa ebidensya na isapan ni Alias Torre. Mr. Patidongan, sir. For the record lamang ho, ano ho ang pagkakasala o responsibilidad nitong mga pulis na ito na inyong mga reklamo dito sa NAPOLCOM? For the record lang po at para sa sound on tape po mamaya. Go ahead, sir. Itong mga polis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bumero galing sa PAR. Sila ang nagdadala doon sa Taaloy. Marami yan sila, actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. Last na lang. Vice Chairman, matutukoy na po ba natin kung anong klaseng kaso po ang isasampalaban dito sa mga polis? Pero binanggit niyo po na hindi niyo pa nababasa yung affidavit, sir. Tukunin na po ito. Hindi ko pa nakabasa sa mga yung nakalagay sa
Thank you, Vice Chairman. Thank you, Mr. Pagdongan. Thank you. Call now, Mr. Alan Gatos, DCLOB. Kay Patidongan, so binabanggit nyo kanina, 12, no? Pero sa pagkakaalam nyo, ilan ba lahat ang mga pulis na involved dito na hindi nyo pa nasasampahan na reklamo at gaano karami pa ito na pwede yung ireklamo? Yung dalawa lang yung active, yung iba na ito, retired at saka dismiss. Yun yung sila ni Mike Laveria. Naiwan ko lang yung lista ko, pero mayroong isang yung kapatid ni Art de la Cruz. Dismiss ko yun. Parang 3 yung dismiss dyan. Art de la Cruz, tapos yung kasama na yung kapatid dyan. Dismiss dito. Doon sa binabanggit nyo na 12 na active, yung hindi na mga active, kung kabuuan ilan lahat to na mga active at hindi na aktibo ng mga polis? Hindi ako nagkakamali, nasa 30 to. Kulang-kulang 30. Pwede nyo ba mabanggit sa amin kung saan ang assignment, anong particular na opisina ng PNP nakaka-assign itong mga 30 pulis na to na mga active at mga dating active? Dati kasi ito mga to, isto ng Laguna. Pinanunuan ni Lieutenant Colonel Urapa. Simula noon hanggang sa palipat-lipat sila ng destino, kasama niya lagi yun. Doon sa firearms, kasama niya lang doon. Kaya kung nagsabi nga ako kaya Sir Ali, na sir, bigyan mo ako ng kopya noong lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa noong panahon ni General Mata. Wala akong idea. Si General Mata na nasa HPG ngayon, yung may binabanggit niyo? Oh yes, at saka yung si General Danao. Si General Danao yung OIC nun. Nung na-assign sila sa licensing. Nabanggit nyo itong si General Danao at saka si General Mata. Wala ba kayong alam na informasyon tungkol sa kanila dito? Wala akong idea. Thank you, Mr. Gatos. Now, next in line is Ms. Marlene Padjernos of DZMM. Hello, sir. Matanong ko lang po kay Mr. Pagdongan kung bukod doon sa mga police na other public officials po ba nasama dito sa namin? Yes, yung Vice Mayor na din ang binanggit sa akin. At saka yung si Judge Phyllis Reyes na hanggang ngayon nakaupo pa sa PCSO. Ex-Vice Mayor yun ng Talisay, Batangas. Natanawan. Charlie Natanawan. Ano po yung naging Itong si Charlie Natanawan, naikwento lang sa akin itong isa sa kasama nila pulis. Siya ang tumatanggap ng mga tao kung saan dinadala kung paano katay. Ito si Judge Felix Reyes. Siya yung tagalakad ng lahat ng kaso namin sa missing sa Bungero na inutusan ni Mr. Atong Ang.
susi pa sa pagkakalutas ng lahat ng di umano'y magkakawala o kaya pagkakamatay di umano ng mga ilang sabungero dito, maaari po kayo lumapit sa National Police Commission. I think meron pa yata isa yung dating councilor Laguna. Siya yung mag-file dito, natanggapin din namin ang kanyang complaint. Thank you, sir. We call on Mr. Jeff Taparas of ABS-CBN. Hi, sir. Good afternoon. Sir, kay Julie Patidoman, bago ang lahat, Sir Julie, i-blur ka ba namin mamaya pag-broadcast? I think this is the question for everyone. May naka-live naman yung Napolcom. Are we gonna blur you or bear it all? Hindi kailangan. Kanina nyo pa ako kinuhaan ng Yun nga. video. Para lang Ngayon, po clear. i-blur mo na. So, para lang clear, kasi even though na ganyan, para mamaya sa TV Patrol, malinis. Tingin mo, hindi naka-live yan? Hindi po kami naka-live, sir. Yung some of us hindi naka-live. For those na hindi naka-live, just to seek your permission, sir. Sige, okay lang. Depende Okay na. mo anong gusto mo. Hindi, sir. It's not depend on me, sir. It's not depend on me. Kasi yan, kalat na yan, Hindi, sir. It's not depend on me. Actually, sa opisina ito. And anyway, sir. Sir, dun sa binanggit ng police, may nakikipag-ugnayan na ho ba sa inyo na makikipagtulungan to be on your side? Sa ngayon, hindi naman nila alam yung punta ko. Okay. Pero may mga tao, mayroong nagpaparating na. Kapag nag-ipon-ipon na yan sila doon sa Camp Crame, baka karamihan yan, babaliktad na. At natakot yan na mataob yung kaldero nila. Oo. Okay. Sir, si General Estomo, have you met him? Nagkita ba kayo face to face? Yes. Yes, sir. Yes. And paano po nakarating sa inyo na he's the one instructed to kill you kay Mr. Atong? Alam mo ito si Mr. Atong Ang. Sismoso rin kasi to. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Estomo. Hindi ko lang ginagawa. That's it. That's it. Okay. Sir, lastly, Sir Julie, what's next for Julie Patidoman? After this, sir, after Napolcom, what's next for Julie? Siyempre, iligtas ko muna yung sarili ko dahil ngayon nakita na nila kung saan ako 100% pati anino ko hinahabol na ng mga pulis na yan at saka ni Mr. Atong Ang. Sir, with that concern kay Commissioner Kalinisan, sir, are we going to provide security for Julie? And papaano po, sir, ihabol ko na rin. Yung na-mention ni Sir Julie is mga active. May habol po ba ang Napolcom sa retired, specifically yung retired na binanggit niya? Thank you, sir. Thank you very much, Julie. Thank you very much po. Una sa lahat, dun sa kanyang security complement, kung ikaw pa ay nangangailangan na Alias Totoy ng dagdag seguridad, sabihin mo lang sa amin. Pero naniniwala ako sa kung sino man ang may hawak sa kanya ngayon, hindi ko nasasabihin na siguro, naniniwala ako sa kakayanan ng security unit na yon. Believe ako dun sa security unit na yon. Dun sa usapin na kung may habol kami dun sa mga retired, that is a different story. Kaya nga kinakailangan learning from the past. Pag po natin dito, we have to learn from the mistakes of old, yung mga pagkakamali nung nakaraan. Kung mabagal ang takbo ng kaso, maaring mag-retire o mag-resign ang isang pulis. Kapag nakapag-resign o nakapag-retire na isang pulis, hindi na natin pwedeng habulin. Kailangan, para makasuhan sa Napolcom, ikaw ay active na pulis para ikaw tumuloy-tuloy yung kaso. Otherwise, we don't have jurisdiction. So, sa aspetong makakasuhan pa ba yung nag-retired na pulis ng admin case, ang sagot ay no. Sa tanong na pwede pa bang makasuhan yung retired na pulis, ang sagot ay yes. So, ang kaso pwede i-file doon ay criminal case. Naniniwala ako sa kasipagan, kakayanan ng ating Department of Justice na sila ay gumagawa rin ng mga lahat ng kaso laban sa lahat ng mga involved. Kung kinakailangan ng tulong ng DOJ at magpa-file kami at kami naatasan, then so be it. Pero again, uulitin ko, tuloy ang investigasyon ng National Police Commission. Kung merong butas
at merong hindi na pa nafa-filean ng kaso ng DOJ, ng PNP o kaya ng NBI o other law enforcement agencies, hindi magdadalawang isip ang National Police Commission na mag-file din ng criminal case. Thank you, Sir Vice Chair Kalinisan. Before we proceed to our next reporter, we are reminded that there are only 4 more reporters to ask questions in this session. Our next reporter or media is Mr. Jairo Boliedo of Rappler. Hello po, good afternoon. For Totoy, sir, to confirm lang, yung sinasabi niyo po na Estomo is si retired Lieutenant General Jonel Estomo, sir? Yes, sir. Okay. May question, sir. Nabanggit niyo po yung pangalan po ng mga police po na sinampahan niyo po ng reklamong administratibo. Paano po naisip ng Alpha Group o kung sino man po na involved dito sa pagkawala na itap itong mga police na to? Saan nila nakuha yung idea at paano yung naging communication from the beginning po? Una niyan, pinakilala nga yan sa akin. Si Colonel, Major pa yan noon, si Urapa. Pinakilala sa akin na ni Colonel Malinaw. Dahil yan si Colonel Malinaw, kaibigan yan ni Engineer Celso Salazar. Close yan sila. Doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Just last follow-up on you, sir. Bukod po sa sabong, sir, meron ba silang parang allegedly illegal activities prior to the sabong na involved sila? Kaya nagka-idea na ipakilala po sa inyo? Kasi sila yung tagaligpit sa war on drug noon. That's it. Okay. Just last question po for Viseo Kalinisan. Sir, we understand that this is administrative in nature and yung pinakamataas na punishment ay dismissal from service. Pero paano makakatulong po itong case build-up natin sa admin, sa future criminal complaint if ever po na magkakaroon, sir? Thank you. Lahat ng makalap naming ebidensya ay maaari ding gamitin ng iba pang forum. So kung ito ay gustong gamitin ng Department of Justice, then so be it. So at least nagsisimula na ang proseso ng hustisya dito. Kahit admin case lang ito, umuusad na at makikita na rin natin, magkakaroon tayo ng determination kung involved ba o hindi ang mga pulis na ito. Ayaw man natin pag-usapan, even yung hindi mga pulis, mapag-uusapan dito kasi hindi naman, they were not working in silos. So if the other law enforcement agencies want to use our findings or use our decision, then thank you and so be it. Thank you very much, Mr. Jairo Boliedo. Next to ask question is Mr. Gary De Leon of TV5. Sir. Kay Sir Dondon Pagindongan. Sir, dun sa 12 pulis, paki-divide natin. Alin ba ro na may kaso ng paggawa ng missing sabongero sa Santa Cruz at sa Manila? Actually, lahat yan sila. Dahil isang team yan sila kung lumakat. Kaya nga na-delay yung kuha nila sa Manila rin dahil doon po sila nanggaling sa Santa Cruz. Yung kay John Lasco po, kasali rin ba sa? Yung si John Lasco, marami-rami ang kumuha doon. Kaya yung iba, hindi ko na namukhaan. Kaya nung magkabayaran, 2 million yun. Kinabukasan, tumawag yan sa akin si Mr. Orapa. Sabi sa akin na, Sir, dagdagan mo naman to ng 2 million. Gawa ng marami kami. So, overall, 4 million maliban doon sa binitbit nila na bolt. Kitang-kita naman yun sa CCTV. Sir, yung iba pa kasi sabi yung 108. Ibig sabihin, may mga police operation din na nangyari doon sa 108. Yes, katulad ng sinabi ko, mayroong isang taga San Jose del Monte, Bulacan. Kaya ako nanawagan doon sa kamag-anak, huwag nyo naman patulugin ang hustisya ng inyong kamag-anak. Ngayon, nandito na ako na kayang sumuporta sa inyo o bilang tayo, bilang witness para
matugunan ang hustisya ng inyong kamag-anak, lumapit na kayo, mag-file na kayo sa CIDG. Okay, Sir Kalinisan. Sir, ipipresent ba natin in the future itong mga police na pinangalanan na to kung sakasakali man magkaroon man tayo ng initial investigation? Paano po ba? Hindi namin sila ibabalandra, pero sila ipapasagutin namin. We will not bring them here for a lineup for you to answer, for them to answer your questions. Hindi yun ang karapatang pantao. So, if you want to talk to them, sa inyong kaparaanan, diskarte nyo yun. Pero as far as the NAPOLCOM is concerned, hindi namin sila para ibilad. We will respect the human rights of everyone, including respondents. We will follow due process of law. Due process not just for the complainants, but also due process for all respondents. Yun ang esensya ng institution. So hindi kami para magkamali doon. So hindi namin gagawin na ibilad sila sa inyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Next to ask question is Mr. Val Gonzalez of DZRH. Good afternoon po. Kay Sir Patidongan, sir. Sa University of the Philippines po kanina, may binanggit kayong isang police colonel na kumuha ng 12 cellphone ninyo at yung isa ninyong passport. Pwede ho bang pakipaliwanag sa amin? Ano ho, paano ito nangyari? Bakit ito nangyari? Para saan ho yun? Ba't kinuha yung inyong cellphone? Hindi ka nakinig doon sa sinabi ko kanina. Yan si Colonel Malinaw. Siya ang hipe ng CIGD noon sa Region 4A. Nung niread ako, kinuha lahat yung cellphone ko na 12, kasama yung tab, kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Buti na lang, mabait-bait pa, nagtira pa ng 70,000 na ginamit ng misis ko na pang hotel-hotel. Yun lang. Next question. Doon ho sa 108 na nababanggit na itinapon doon sa Taal, lahat po ba yun ay puro mga sabungeros? Yes, lahat yun nanggaling sa sabungan ni Mr. Atong Ang. May pahabol pa nga sila nung nakarang taon. May nagnakaw ng manok. Kahit imbestigahan nyo doon sa PNP na COP ng Lipa, dahil kaklase yun ni Urapa, na nabanggit pa sa akin nung isang police din, bakit din nyo naman inayos yung trabaho nyo? Kitang-kita sa CCTV yung sasakyan nyo at mga mukha nyo. Ang problema, ayaw ilabas ni Mr. Atong Ang yung CCTV kasi sira daw. Pangalawa, yung sa Siniloan na dinukot din nila, nagnakaw ng manok. Hindi lang isa yun, nakatakbo yung dalawa. Kaya umabot ng 110 yan. Katulad ng sinabi ko noong nakaraan, wala akong idea talaga kung paano nilang kinatayan, kung ang ibaba ay nilibing o sinunog. Yun lang. Okay. Yung last question ko sa inyo, mainam na kayo na rin ho ang sumagot. Kasi doon ho sa social media, ang dami hong lumalabas na napakayaman daw ho ninyo. At dalawa daw yung inyong mga sasakyan na mga bulletproof. Ang dami daw ho ninyong mga properties like lupa, may resort para ho kayo. Yes, natural kasi pinaghirapan ko yan. Dahil ako, mayroon akong betting station nung panahon ng online sabong. Yun. At itong kung nag-isip kayo na ninakaw ko o binayad ni Mr. Atong Ang para pumatay, kahit singkunduling, hindi ako binagyan dyan para sa mga missing sabongero. Alam ng mga tao, ng mga sabongero, na ako ang may-ari ng betting station sa lahat ng sabungan yan. At alam ng Panginoon yan na walang halong, wala siyang binigay na para pumatay ng tao para bayaran ako. Okay, thank you. Kay VCEO Kalinisan, sir. Ang next pa na maririnig namin sa mga susunod na mga araw, dahil may mga pulis na nasa active service pa ay yung preventive suspension. Ang NAPOLCOM ho bang i-initiate ho ng paglalabas ng mga preventive suspension doon sa mga police personnel involved? Una, siyempre kailangan natin i-assess yung ebidensya. Gusto ko rin makita kung nag-request doon si
Totoy sa kanyang final kung meron siyang request ng preventive suspension also. Kung may banta sa buhay ni Totoy o ni Numan at malakas ang ebidensya base doon sa ipinasa kanina, maaari kaming order ng preventive suspension ng mga pulis na ito. Ayoko lang pangunahan. Sisilipin natin yung papel. Nag-file ka ba, Totoy, ng request ng preventive suspension? Yes. So, sisilipin natin ito kung nag-file nga siya at anong laman nung kanyang mga nilalahad. At base rin doon sa mga final ng affidavits at complaints nung lahat ng mga kamag-anak ng mga namatay. Thank you, Mr. Val Gonzalez. Thank you, sir. Our next reporter to ask question is Miss Bea Pineza of Bombo Radyo. Sir, good afternoon po. First question po, sir, kay Sir Julie Patidongan. Sir, nililink po kasi ng Department of Justice ito dun sa war on drugs, and earlier you said po isa sila dun sa mga lumiligpit sa mga tao na nadamay doon sa war on drugs. Meron po ba talagang droga na involved dito sa kaso ng mga sabongero, or dito lang po talaga siya umiikot sa sabungan? Umiikot sa sabungan, pero itong mga tao na to, yung tagaligpit, sila rin yung kumukuha ng mga drug lord. At mayroon akong alam dyan, wala naman na yan sa missing sabongero, hindi ko na babanggitin at baka kung saan na naman tayo mapunta. Mayroon akong isang idea, bahala ko na banggitin dito na hindi muna sa social media. Okay, sir. Sir, ask ko na lang din po sa part ni Attorney Rafael. Sir, given na kasama po or nabanggit na po ni Julie Patidongan, ni Sir Julie Patidongan po yung about nga dun sa war on drugs involvement nitong mga nagliligpit na mga pulis, madadagdagan pa po ba or possible madagdagan yung mga kaso nila maliban po dun sa involvement nila dito sa missing sabongero, sir? And what are the possible cases po na maaari po nilang kaharapin po, sir? Ngayon ko lang narinig yung sa war on drugs. Nabanggit yata yan ni DOJ Secretary dati. Pero ngayon ko lang narinig mismo kay alias Totoy. So, babasahin muna namin. Pero isa lang ang masasabi ko, no stone unturned. Kung anong nakalagay doon, so be it. Kung ano ang ebidensyang lumabas, so be it. Kung lumabas sa investigasyon namin, so be it. Pero due process will be done. Hindi tayo magbabara-bara. Pakinggan natin ang panig ng lahat. Thank you so much, Mr. Kalinisan. Next to ask question is Mr. Mike Guyago of DZXL. Good afternoon. Kay Sir Julie Patidongan, sir, maraming malamang ang nagtatanong kung bakit ganito ang inyong tapang na pinapakita despite itong mga nakakabangga mo talaga ay halos yung pagde-describe na ay halos malademonyo ang kanilang mga pamamaraan, ang kanilang pananakot at dito sa mga pagpatay. May mga bakit daw, may mga nasa likod daw po ba ninyo na parang malaking mga tao kung bakit kaya't kayo ay humuhugot ng ganyang katinding tapang? Kahit sinong tao, pag ang pinag-usapan dito, pamilya, putang ina nila, na akong katatakutan sa kanila, kung nagbulas sa buong pamilya ko, papatay niya. Kaya sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako, patayin mo buong pamilya ko, hindi na pwede yan. Yun lang. Sir, mayroon ho bang mga police from the National Capital Region na nandito sa 12 na binanggit ninyo? Yes, nandito lahat sila. Dito lahat sila, dito naka-duty sila sa Luzon. Ano bang rango ni Estomo, sir, nung nasasangkot siya dyan? Si Estomo, Alpayad. As a membro ng sabong yan. Pag sinabing Alpa, kasama siya sa 21 na yung binanggit nila na nagfinance, pero lubog ang pangalan ni Estomo. Si Bernie Tacoy, Mayor Bernie Tacoy, ang lumutang na pangalan niyan. Thank you. Okay, that will be the last reporter to ask questions. May we now respectfully request the NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer, Commissioner Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, to deliver his final message to the members of the media. Sir? Before I speak, meron pa bang gusto magtanong? Ba, meron pa?
Go ahead. Going once, going twice. Meron pa tayong pahabol. Sir? Okay, go. Yes, hi, good afternoon. Dano Tingkongko, GMA Integrated News. Sir, just for clarification and for record purposes, sa hanay ng mga pamilya, ilan yung may formal na final na complaint affidavit? Just for record. Hindi ko pa ho nakikita. Wala pa. Hindi, ilan? Wala pa ako ng idea Wala kung pa. ilan, kung ano mga pangalan. First Alright. time to see all of them. First Okay. time. And also, kung meron pong kamag-anak ko na merong gusto kong sabihin o may ibigay na mensahe ho para sa publiko. Thank you. Papasalamat ako sa inyong lahat. Don, salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong tiwala sa National Police Commission. Lahat ng tao dito sa NAPOLCOM ay naniniwala sa hustisya. Mula ng pag-upurin natin, naniniwala rin tayo sa swift justice. So gagawin natin ang lahat to uncover the truth. Huwag kayong mag-alala. Gagawin natin ang ating makakaya. Sa lahat ng respondents din dito, huwag kayo rin mag-alala. Kung kayo inosente, aabsueltuhin namin kayo. Pero kung kayo nagkasala dito, wala tayong pag-uusapan. Magiging patas ang proseso ng NAPOLCOM. We will hear you out. Pero at the end, justice will prevail. Maraming salamat. That concludes our press conference. Thank you so much. Stay safe, our partners in the media. Magandang hapon po sa ating lahat.